Uy, another NBI agent na naman pala, Lotok. Sa Lunes, naku po, Diyos, yun pa rin naman ang mangyayari niyan. Ano kaya ang gagawin na naman nilang paglalantad ng prosecution na yan para magamit lang yung witness na sinasabi nilang yung Lotok na yan. But anyway, pakinggan natin to ha. I want to talk about what's going to happen on Monday. On Monday, it's another NBI agent. Lotok. Agent Lotok Agent also. Lotok, yeah. And what is his role here? What can we expect from his testimony? But he would also corroborate the testimony of Mr. Kalilong. He's actually also in charge of the whole investigation when the Vice President was making all these threats. Making threat. But let me also point out that what we tried to establish by the prosecution panel, if you watch the first day, when Attorney Virgil, I call him Attorney Virgil, tried to establish not just the portion of the video of that Zoom conference, but there were also that pattern of the Vice President saying, puputulan ng ulo ang presidente, hukukayin yung Kinagawa tatay. Senator Amy. Yes, exactly. So even prior to that, to that Zoom meeting, there were already an indication how she might maybe imagine herself cutting the head of the president. But these are pattern, right? This would give the court and even the people an idea where the Vice President actually would yung parang yung kanyang puot to a point that she made that the threat against. Hindi ko malaman eh. Member ba talaga ng prosecutor to? Pakicheck nyo nga, double check nyo nga. Anong sabi? Yung kanyang puot to the point that she made those threats. Tandaan nyo! Ay, corroborate pala. So, ibig sabihin, dagdag patunay. Ibig sabihin mas papagtibayin nila yung salaysay ni Kalilong. Alam mo, itong prosecution na to, hindi ko na malaman kung talagang sinasakdal nila si BP Sara o tinutulungan nila ang depensa. Nung nakaraan, kita mo, sila pa talaga ang nag-provide ng full video since hindi naman pwede splice yan. At pina-authenticate na nila sa NBI, hindi na nahirapan ng depensa. Ang sinigurado na lang ng depensa, sure ba kayo na buo yan? Sure ba kayo na na-stamp yan? Sure ba kayo na ipasa na yan sa witness at saka sa evidence? O yun na lang ang ginawa ng defense. On sa depensa nila, di ba? Hindi na sila nahirapan maghanap ng resources. Kasi nandoon na yung video na kailangan nila na authenticated. Ewan ko lang kung bakit ganon sila. Alam naman nila kung anong move ang ginagawa ngayon ng depensa. Nakita ko marami nang gumawa ng videos na parehas kami ng interpretation sa ginagawa ngayon ng depensa. Ang move ngayon nila ay para ipakita sa mga senator, judge at sa taong bayan kung ano ang sitwasyon at dahilan kung bakit nasadlak si BP Sara para mabanggit niya yung mga salita o katagang yan. Tapos, dyan sa video na yan, tama naman talaga yung nagsasalitang lalaki. Doon sa bandang dulo, sinabi niya, yung puot. Diba? Yung sukdulang puot. Ako nga pasalamat kayo at hindi plastic si BP Sara. Outspoken siya. Sinasabi niya kaagad yung galit niya. Sinasabi niya kaagad kung ano yung nasa isip niya. Hindi kagaya ng ibang tao dyan. Malumana yung magsalita. Akala mo hindi makapatay ng ipis. Pero nasa loob ang kulo. Diba? Kayo, sino sa palagay niyo mas gagawa ng masama? Yung taong nagsasalita na ng nararamdaman niya, ine-express niya na yung emotions niya, o yung tatahi-tahimik lang dyan sa kanto, di ba? Sinong mas nakakatakot? So, dyan, sa video na yan, is parang inaamin na rin nila na napopoot si BP Sara, kaya ni BP Sara nagawa yung mga bagay na yan.